Thank you po. Magandang hapon mga tita. So tayo ay on the way sa SM North Edge. Susunduin natin si Miss. Dala natin yung helmet dito sa likod. Kanina grabe init, kaya hindi na ako nakapag-gear. Hindi kakayanin ang katawan ko, init kanina. And then ito, medyo matilim to. Medyo magulo yung panahon, so sana hindi abutin na ulan. Anyways, kung maabutin man ng ulan, pauwi na lang. Cure na lang namin yung laptop niya. Dala niyan may waterproof na bag. And yung kapote ng bag na ginagamit ko pag pumapasok sa office. And sure ako secure naman yun. Babaybayin natin ang NLEX maya. Pagas na ako nagpahangin para sure lang. At hopefully walang mag-eberya. And hopefully pag uwi na namin ng bahay kami abutan ng ulan, or sana malapit na. Inaalala ko lang naman yung kanyang laptop. Anything else dito, naka waterproofing naman like nung bag ko, kaya safe naman na si cellphone. At ang ating camera naman ay waterproof, DJI Action 4. Pwede siya maulanan, so no problem. Kahit wala siyang underwater casing, that's totally fine. So talagang gusto ko lang din magmotor, kaya susunduin ko si Mrs. at the same time para makauwi siya agad. At nami-miss niya na yung anak namin. Hindi ko na siya susunduin sa BGC kasi baka mas matagal lang baka pumunta ng BGC. So kesa dun sa travel time niya pag nag-bus siya palabas and then nag-head sa carousel siya, I think mas mabilis yun kesa ako'y pumunta ng BGC. Dahil alam niya naman, bus lane, sa fastest way talaga pagka EDSA ka. And then sa SM North na magkikita. So yun, labas muna tayo ng NLEX. Ay, buhangin dun. Dito rin medyo delikado, gulong pag ganyan yung klase ng buhangin. So sa mga nag-aabang ng review ko sa bago kong helmet na Aero Challenge, sorry wala pa ako ma-upload. Gusto ko kasi pag na-upload ko siya naka dual camera na ako para alam nyo yun, we have a view sa harap habang nagmumotor. At the same time meron din view na nakaharap sa atin dito sa camera or dito sa helmet natin para makita nyo on how it's being used, especially pag nasa expressway. So soon mag-upload tayo niyan, and sana mahintayin nyo. Thank you nga pala sa mga bagong subscribers. So number 146 subscribers na, kahit papatsi lang yung upload natin and hindi tayo masyado nakapag-upload na sobra dahil nagka-camera tayo almost tag-ulan na. So ito yung mga lean season talaga ng riders, especially yung mga weekend bikes. Syempre yung ibang rider natin magigiting yan na ginagamit talaga nila pamasok yung motor nila, and I do admire them sa hustle. Naranasan ko din yan kasi nung may on-site pa kami, dinadala ko yung Aerox ko, so yun yung pinapamasok ko minsan pag tinatamad ako mag big bike. Hopefully bawas yung wind noise dito. Ni-relocate ko na yung mic niya. Try ko na lang din magsalita na malakas para if ever matalo niya yung wind noise. And hopefully recording yung audio, no? Yun muna. Nakita ko naman kanina nare-read niya yung audio. May nag-request na isa sa mga subscriber natin na nagtanong lang siya kung ano ba yung best na starting big bike kung may nagmomotor ka na. Really depends on you eh. May mga malakas talaga yung loob na kahit walang motorcycle experience kaya nagdidiretso big bike. But me, although wala
Although wala akong sariling motor dati, ano, hindi po ako pinapayagan ng nanay ko mamili ng motor. Kasi nag-iisa ka ako. So, alam nyo na yun, takot na magulang ba. And I understand, I do understand. But nung nagkasawa ko, doon ako nagkalakas ng loob mamili ng motor. Pero dati, nung high school ako, nangihiram-hiram ako yun. Alam nyo yun, yung tsumachani-chani ka ng konting usage kasi nai-intriga sa pagmumotor. Lumaki kami kasi talaga sa commute and four wheels. After ng commute, konti lang sa amin yung nagmumotor. Tito ko lang tsaka lolo ko. And ako, mahilig sa motor. Dahil sa kanila, ginagamit lang nila pamalengke. Yun nga, noona, yun nilang payagan. Ayaw ko payagan ng nanay ko o ng lola ko. Nangihiram ako noon ng sniper. Nag-start ako sa sniper noon. Shoutout dun, no? Kasibi natin yata yun. So going back with the story, kumikidlat doon. Makarating na ako ng SM North bago pa umulan. Mabuti na ako ulan. Yun nga, hindi ako pinapayagan. Pero talagang nakulit ako nanghihiram ako ng yung una ko na drive is yung Shogun. Way back 2000, ano ba yun, 9? Nilabas yung Shogun. Ganun. Pero teenager pa ako nun, so wala pa ako lisensya. Nangihiram-hiram lang. Gusto ko lang matry ko anong feeling na kasi nagbabike ako. Ano feeling na nakamotor. And then, eventually, yung tito ko namili siya ng motor niya. Yun nga, hiram-hiram. Then natigil, hindi pinayagan, bawal daw. You know. So ako naman, dahil hindi naman ako makulit noon, kinalimutan ko muna yung pagmumotor, ano? And then maambon. Sana magkaabot. Anyways, sana di masyado lumakas to. Tabi na lang tayo dito just in case kailangan natin talagang tumabi. Nangihiram ako ng sniper. Sobrang nagustuhan ko yung manual na bike, ano, at ang pagmumotor. So bumalik ako sa pagmumotor. Kailangan ko lang itago yung phone ko dahil hindi waterproof ang phone natin. Yun ang problema. Tago ko lang yung aking phone. May nalang naman yung ulam. Ayun, going back, sniper. Ang lamig. Sobrang nagustuhan ko yung pagmotor nung nakahawak ko ng sniper. And then sabi ko, sarap naman, parang 6 gear na yung sniper na. So yun yung mga bago-bago kong sniper. And then eto na, yung napunta kami ng nag-pandemic. It's pandemic, nanood ng mga motovlog. Ano ako gagawin sa bahay And napadaan lang ako sa motovlog ni Boss Reed. Si Boss Reed talaga, biggest influencer ko. Plus si Motor, yung dalawang yan. Sila talaga yung dinamihan ko yung panonood. Nung pandemic, so sila yung technically naging inspiration ko sa pagmumotor. Wala pa sa isip ko na yung pagbablog actually. Wala pa, malayo siya sa idea ko na bibili ako ng camera, magbablog ako. But motor nandun na, parang alam mo yun, natutulog mong inner fire na pinasify mo na kasi alam mo baka hindi ka rin payagan bumalik. Then the time comes, nagpakasal ako, nagkaroon ako ng dahilan kasi nalipat ako ng trabaho, nalipat kami ng Bulacan, so nagkaroon ako ng dahilan na kailangan ko ng motor. Yung pag expressway, ayaw akong dumaan sa mga service road kasi ayoko na. Pagod, sabi ko ganyan. Pero tatabi muna tayo dito sa Phoenix at yung mic, baka magloko din yung mic. Pahipahin lang natin ng konti yung ulan, medyo malakas na siya.
Tago ko lang yung mic adapter ko sa ulan. I think mamaya ako na talaga itutuloy yung kwento dito pag wala ng ulan. Mic adapter na din kasi hindi rin naman siya, I believe naglolo ko siya pag nauulanan eh. So I better put it on my bag na lang. And then make sure lang natin na secured, hindi mabasa. So wala rin kwenta kung nakakabit to. And then wala rin naman nare-record ano. Tabi muna tayo saglit. Tago lang muna natin saglit. Kasi feeling ko hindi naman magtatagal yung ulan. Ay, hanapit tayo na ulan. Hello? Yon. Meron na tayong microphone ulit. Recording ba? Recording. Feeling ko hindi nag-record yung kanina. O baka natanggal. Anyways, we're back. SM North. At yon, wala na ulan. Nabasa tayo pero natuyo din naman agad. Bilis mo makatuyo yung hangin. Kanina, sabi ko nga, na-record yung audio. Kasi hindi ko nakikita yung audio bar kanina na umaangat ng sobra. Ewan ko, bahala na sa bahay mamaya. Anyways, karoon ako ng chance makapag-motor gamit yung sniper na tito ko. Natuto mag-manual, ginabisa ko yon. May lisensya na ako that time, so nakakalayo-layo na ako. Sikip dito. Yay. Kailangan maghanap ng pwesto. At hindi ako kasya dito basta-basta, no? Ito yung cons ng big bike. Grabe. Hindi ka basta-basta pwede sumingit dyan. Hindi basta-basta kakasya yung motor mo. Ayoko din sa gilid kasi nadudulasan ako dun sa paint ng bike lane. Kaya ayoko dun. Pero baka dun na rin ako mapunta. Dahil sobrang traffic dito at hindi ako magkasya. Wag na lang tayo tumapak dun sa may paint. Para hindi masyado madalas. Yun, sniper, and then nagkaasawa na ginamit kong
supporter yung asawa ko. Pinanood ko sa kanya mga motovlog, ang cool, nakamotor. And then napapayag ko na rin yan ko. And ito na, di na mag-start siguro kung anong maipapayo ko when it comes to starting big bike, no? At first, gusto ko mamili dumiretso ng 650. I was looking on a Suzuki SB650 ba yun? Yung classic din. Yun, literal na classic talaga. And then, sabi ko, okay, classic, fine. Ano pa meron din sa bike na to? 650cc. And then, meron akong binalak pagbilhan. Cavite. Dinayo pa namin sila sa Cavite. Ano nga tayo? May dala mo kung daan dito eh. Dinayo pa namin sa Cavite. And then, sabi ko, okay yun ah. Takot pa ako mag-test drive nun. Ayoko pa siya i-test drive, natatakot ako. And then nung nahawakan ko, sabi ko ang ganda ng tunog. Pero ang problema ay sobrang bigat niya for me that time. As in sobrang bigat niya for me that time. I think sa lagay na yun, nasa 190 kilos lang yun eh. Pero takot pa rin talaga ako. Kasi nabibigatan pa rin ako sa kanya. Nakakamiss na Muñoz Market. Dito kami dati nakatira. Kaya dito ako umikot. I just want to see it again. Pero ako ng idea na ganun ba bigat yung big bike, sabi ko. Hindi ako duman sa small cc, hindi ako may-ari ng small cc, big bike agad. Tapos nun, sabi ko, ano ba akong kunin ko kaya? Parang nabibigatan ako, pero gusto ko yung motor na yun. I like the sound, I like everything about that bike. Yun lang talaga. Wala akong experience, bigat. Tinayo ko pa lang yung motor, nabibigatan na ako agad. Natakot ako, hindi ko na binalikan yung seller, sorry seller. Pero nagpaliwanag naman ako na natakot talaga ako, nag-chat ako sa kanya. Then he accepted it, wala naman daw problema. And lahat naman daw dumadaan sa ganun. And then sabi ko, oo nga eh, unfortunately kailangan talagang damahin mo muna yung bike bago mo bilhin. And then naghanap pa naman ako YouTube. At first I went Dominar kasi sabi ko, ito tama lang, mura pa. Na-inlove ako sa design ng KTM that time. Grabe. Ang dami kong pinuntahan na motorcycle shops. So sabi ko, I think I go with 400cc muna. Hindi kakayanin ang dire-diretsyong 650cc. And I need to have like a magaan talaga na magaan na motor. I need to practice it, sabi ko. Hindi pwedeng agad-agad diretso ka agad ng 650cc na ganong kabigat. Dito na yata yung entry ng Thank you po. Tama, dito na nga entry ng kaliwaan. Tama ba? Oo nga, tama. Pinakamotor tayo. Nagbibigyan tayo. Pero may mga talaga grabe. Mga naka 4 wheels na makukulit. Going back to the topic. Na-inlove ako sa KTM. Nadami kong trinay. Z650, Z400. Lahat yung inupuan ko. And then, ang nakakuha talaga na attention ko is si KTM. And marami talaga nagsasabi na maganda siyang first bike. Sobrang gaan. At tama lang yung power niya. Pero nung nabili ko na siya, wala akong experience talaga. Nilabas ko siya. Wala akong kaalam-alam sa feel ng big bike. Kasi hindi naman ako nanghiram ng big bike sa iba. Sniper lang. I still remember the time na una ko siya na-drive. And then sabi ko, ito pala yung feeling ng big bike. Good thing is, I'm a 6 foot tall guy. Walang problema sa akin when it comes to the height. Abot na abot ko siya. So hindi siya naging problema sa akin. Nagulat lang din ako sa power. Noong una kasi nakalock pa yung power niya. Kasi parang may certain RPM lang na pwede siya. Na kahit itodo mo, nakalock siya doon. Ganun yung system ni KTM. Unless ma-reach mo yung 1,000 km, doon lang yun ma-unlock. Binahe ko pa uwi. Dala ko lang nun is yung Sinsin Boys, para maiuwi mo lang siya. And then ang matindi noon ay doon ko naramdaman yung kanyang throttle. First time ko makahawak ng ride by wire. Pangiti-ngiti pa si Kuya, no? Pero kinat niya ako. Tapos double solid lane pa yan. Kaya natin papatuloy yung ganyan. KTM Duke 390, super goods sa newbie. Huwag mo lang aabusuhin yung kanyang throttle kasi ride by wire siya. So pwede mo siyang mabiglaan ng throttle. Wala siyang delay. So may mga times na bigla na lang tumatayo yung harap ng bike kahit naka-on naman yung traction control and everything. Talagang tatayo yung harap kasi nabibigla ako ng piga.
Yun yung mahirap pagka bigla siyang napiga mo ng biglaan kasi ride by wire. Mapapatayo talaga yung bike. Pero sa power goods, may time na actually kaka-unlock ko lang nung kanyang 1,000 kilometer nun. Then I feel na parang nakukulangan ako sa power. I guess doon ko na nasabi na eto na pala yung feeling na nagmumotor, ano. May times na nakukulangan ka na sa overtaking power mo. And then one time may straight na magkasama kami ng pinsan ko, nakakotse siya, Honda City. Doon ko nalaman na wala talagang dulo yung 390. Naiwanan lang ako ng pinsan ko. Hindi naman kami nagkakakarera, but it's just torque talaga meron ng 390. But when it comes to mid-range up to dulo or the high RPM, medyo mahina na siya talaga. Hindi na siya nag-gain ng power. So nag-decide ako na, oops, okay, let's jump to another bike. Then ito, si Crimson. So I named my bike based on the color. Ginagawan ko lang ng magandang pangalan based sa color niya. Kung tatanungin niyo ako kung kamusta ang pag-jump sa 650cc from a 400cc na sobrang gaan, 170 plus lang ata ang KTM Duke 390 kasi grabe ka naked na. Halos wala na, halos parts na naka-install yung walang fairings, talagang naked na naked lang. Mabigat to. Mabigat talaga tong bike na to. There are times na talagang feeling mo tatawag ka pagka nung parang first year nito sa akin, feeling ko talaga tatawag ako kasi ang bigat niya. But eventually nakasanayan ko, magto 2 years na siya sa akin. With 15,000 odometer. Nakuha ko to 12,000, second hand lang. Yung KTM ko lang yung nabili ko ng brand new na. So second hand ko lang binili kasi gusto ko try yung CB650. Maraming may gusto ng motor na to. And I think hindi ako nagsisisi sa pagbili ko ng motor na to. Sobrang ganda ng motor na to. Forma, inline 4, performance, mid-range, dulo meron din. But of course, we're talking about 93 or 94. Depende talaga sa riding habit at style mo eh. Eventually, mabuburingan ka din doon. And then yung features nito sobrang compared sa ibang bike, katumbas ng price niya. Like Z900, di ba? 900cc. You have what? TFT? Meron ka ng traction control din. Inline 4 na din. And malakas din ang power. I believe it's 90 plus na or ano ba? 100 plus na yata yan. 110 horsepower. Marami nag-o-opt na mamili nun as replacement ng kanilang upgrade sa 400cc. Kaya makikita nyo marami talaga nagbebenta ng 400cc kasi it's a stepping stone to learn how to handle power ng bike and yung bigat din. Kasi once na figure out mo na ito pala yung bigat ng 400cc, then pwede mo nang, kaya mo na rin i-figure out yung bigat ng 650, which is ito is 206 kg. Galing ka ako sa 170 plus. So malaki yung pinagkaiba, pero can I handle it well kasi medyo fortunate tayo sa height. Lapat yung paa natin sa height pag bumabagal. So that's one thing. And by the way, nandito na pala tayo sa SM North Edge. Ngayon na lang natin ito yung asawa ko. Natuyo na rin naman ako dahil sa init ng kalsada. Pero good luck sa helmet ko. Napakadumi nito sa likod. Naka-tail tidy kasi tayo eh. Tail tidy. Meron lang tayong mudguard na hindi ko alam kung nakakatulong pa yung mudguard or dinesign lang natin. Anyways, it's a fortunate moment na abot natin itong motor. Wala nang problema. Kahit adventure bike. Actually, versus 1,000 trike, abot ko rin siya. As for beginner na bike, manip kayo ng, for me depende sa inyo, pwede kayong ingay ng motor ko dito. pwede kayong dami natin pinapahilaw ng kotse. Yung pwede kayong mag 650cc, 1000cc, questionable 1000cc. I suggest huwag muna kayong tumalon doon if you're from smaller displacement, especially mga 150cc. Best suggestion is practice in 400cc. Smaller displacement, meaning mas magaan, and pick that sa best suggestion I can do. Iwas aksidente rin talaga siya kasi makabisado mo na how to handle power, weight. Then let yourself decide kung ready na ba ako. Give it about a year and a half or maybe 2 years kung meron na kayong pang-upgrade. Kasi talagang pag-iisipan nyo, maliban sa budget, you need to understand na may safety rin na nakasalalay kung mabibigla kayo sa bike. So, yeah, that's it. Dito na ako sa SM. Kanan tayo. Malapit
sa entrance. At malapit din sa exit. Sakay ka. And we are going home. Tumigil na rin ang ulan. Bakal. Signalan natin yung ibang riders. Sa part na yun, ano? Hindi kasi hindi, parang basahin mo na. Medyo hirap kakapit yung putik.